Okay, update tayo sa BTC. So, nagkaroon tayo ng push up, no? Which is maganda para sa bulls. Kaso, medyo na-confirm natin yung some sort of distribution schematic dito. So, last time, no, ang pinakita kong distribution schematic, actually, hindi ito, no? Ang pinakita natin, ito, ang schematic number 2 sa last update natin, no? So, madalas nag-aaroon to ng head and shoulders pattern, no? Nag-aaroon tayo ng shoulder, head, at isa pang shoulder. Pero sa ngayon, since meron tayong push up na naman, mapapansin natin meron tayong higher highs at parang some sort of expanding wedge of some sort, no? Or pwede natin masabi baka ganito lang to, no, na parang ascending channel lang rin. Pero ang kailangan natin i-point out, no, sa schematic number 1, meron tayong tatlong some sort of mga test, no, secondary test na ganito. So meron tayo secondary test, upthrust, tsaka upthrust after distribution. Pagpasensya nyo na medyo may sakit ako ngayon, may ubot sipon ako na naman kasi mukhang nahawa ako nung lumabas ako ng bahay. So medyo cloggy na naman yung yung boses ko. So eto, no, meron tayo some sort of potential. Hindi maganda to kung kung gusto natin maging bullish, no, kung susundan natin tong distribution schematic number 1. Okay, so inaabangan rin natin ang area ng ng mga bandang 48k. So actually hindi umabot ng 48k ito, no. Anong level lang to, mga bandang 47,250 area lang to. Meron tayong fibs dito na in case, no, makikita natin meron tayong 1.272 dito, at dito mukhang nag-try pag push up, no, ay inaabangan natin tong 1.618. At least ako inaabangan ko tong 1.618 na baka mag-push higher pa, no. So eto, hindi ako nakapag-short dito, nag-push down siya, no, pero makikita natin sa daily. Ito, muna tayong daily, makita natin sa daily yung reaction nito, medyo malakas ang bulls dito sa ilalim na to, no. Meron tayo, ito pag-usapan natin to, no, na maraming wick down. Masyadong malalaki yung wick sa ilalim. Madalas kapag malalaki yung wick sa ilalim, nagpapakita ng strength sa bulls, or medyo hindi pa tapos mag-pump si BTC, no. Pero nagpapakita na ng sign ang mga bears. Nagpapakita ng sign ang bears, no, pero hindi pa nila successfully na push down, kasi makikita natin dito na dedepensahan pa ng mga bulls ang pag-dump. Okay, nadedepensahan ng mga bulls ang pag-dump. Okay, so marami tayong wick sa ilalim. Ano nangyari after? Nag-push tayo to the upside. Okay, meron din tayong inaabangan na ascending triangle. So meron tayo meron tayong potential target ng 1.618. Excuse me. 1.618. So hindi rin ako nakapag-trade dito. Hindi ako nakapag-trade kasi inaabangan ko pa rin tong 1.618. So, ang trading idea natin, no, na kapag lumagpas tayo, so balik muna tayo ng 4 hours. Pag lumagpas tayo ng 45,500, kailangan natin medyo mag-ingat kasi most likely baka hindi na ma-reject yun, no? So, papakita ko lang saglit, So, punta tayo na monthly. Ang layo ng ko. Ayan, meron tayong some sort of breakout sa ngayon, pero maaga pa, nasa January 9 pa lang, no. Kailangan mag January 31 pa to para masabi natin successful breakout. Pero yan, babalik tayo ng D-daily 4 hours. Pag tayo 4 hours, mapapansin natin nasan to? Ito na yun, ito yung actually punta tayo ng 1 hour. Yan, papansin natin kung saan tayo nagkaroon ng break dito, no, kung saan yung magkasunod na green candles. Okay, so meron ditong some sort of resistance. Mapapansin natin may resistance dito sa box na to. Okay, saan din to nag-start? Banda sa, tingnan natin ang daily natin. Meron tayong daily level dito. Ito, maliit na daily level. Balik ulit tayo ng 1 hour. Makikita natin kung saan tayo nagte-trade banda. At kung saan din tayo banda nagkakaroon ng indecision hanggang sa magkaroon tayo ng ito, no, makikita natin, no. Exactly, dito siya nag-start. Then breakout. Pag nakita nyo na tong 45,500 the break, no, ayun yung sinasabi ko, no, kapag umilagpas tayo ng 45,500, most likely baka hindi na mag-reject yan at may higher targets pa. Okay, so ayun ang nangyari, no. So ganun lang, no, kapag may trades kayo, no. So
Nagbigay ako ng trading idea dito na pwede mag-short dito sa mga area to. Ito basically, itong box na to. Pwede mag-short. Kung magre-reject, maganda, no? Maganda. Ang problema kapag na gano'n naman, nag-break, kailangan may stop loss kayo lagi. So, ito meron tayo dito, no? Stop loss. Magsa-stop loss ka lang kayo dito. So, kapag nakapag-stop loss kayo, hindi kayo nawalan ng malaking ganito, no? Malaking pera, or basically, hindi kayo na-liquidate kapag nag-i-stop loss kayo, no? So, ganun lang, ganun lang yung trading. May makikita kayong probability kasi meron tayong probability na possible tong no? Meron tayo some sort of buying climax dito. So makikita natin no, medyo nag-higher high na dito. So may konting sign na mukhang hindi mag distributions kay mga tick number nasaan yun? Number 2. Ito yung number 2. Kasi ang buying climax natin ang last point of supply natin dito dapat almost pantay lang, no? Kaso makikita natin dito medyo lumalagpas na. So andi dito yan Yan, medyo lumalagpas na, no? Mapapansin din natin kung saan tayo breakout retest, no? Breakout retest. Okay, ibig sabihin mas higher probability na tutuloy siya to the upside. Okay? So, ayun lang yung point ko, no, na makikita natin. Meron tayong opportunity dito mag-short. Meron tayong mga resistance levels dito. Probability. Kung hindi papasok sa probability, ang kakalabasan yung other side ng probability, which is yung magpa-pump, no? Magpa-pump. Then doon tayo masasalba ng stop loss kasi lahat ng ginagawa natin sa trading probability, no na kinakalabasan. Hindi natin wala tayong 100% certainty na mababasa natin ang market lagi 100%, no? Hindi pwedeng ganoon. So mga lang yan, mga sabihin natin mga 60%, 70%, no? Yung pwedeng equally 50-50 yan, no? So doon lang tayo sa mga kaya gusto natin mahanap lagi ang mga resistance level lines, ang mga support lines, no? Para doon natin makukuha yung best position para sa low, or sabihin natin kahit low probability trade, no? Kung sabihin natin low probability pa lang magdadump to, at least andi dito ka at ang stop loss mo dito lang, no? So ang risk to reward maganda para sa iyo. Yung reward mataas pa rin potentially. Pero yung risk pwedeng mag-pump ng mas mataas ang chance, no? Pwedeng gano'n, no? Pero mas ideal na mahanap natin yung highest probability na magre-reject. Then highest position na pwede natin, or best position na pwede natin mapasukan. So dito potentially, no? So gano'n lang, no? Anyway, punta na tayo ng Wyckoff distribution. Sorry, napahaba tayo, no? So mukha na tayong merong schematic number 1. So meron tayong buying climax, no? Papakita natin, no? Actually, drawingin natin, punta tayo ng 4 hours. Tanggalin lahat natin tong mga drawing na to. Yan. So, meron tayong some sort of buying climax dito. At most likely itong buying climax. Papangalanan pa ba natin to? Actually, nakakatamad pa pangalanan tong mga to, no? So, basta buying climax, meron tayong kasunod automatic rally, AR, most likely dito banda, mas malakas yung push down na ito, no? Automatic rally. Ang sunod, may some sort of secondary test tayo. So most likely ang secondary test nito either ito or ito. Okay? So either dito sa dalawang to. So mukha tong mukha tong may some sort of baka di ko sure kung ito ba, no? Parang ito kasi yung itsura niya, no? So meron tayong some sort of secondary test. Ito. Then sign of weakness, hindi naman exactly laging ganito to, no, na lower low, pero titignan natin sa line chart. Mukha ba siyang lower low? Parang hindi naman, no? O hindi siya lower low. So pwede natin masabi, okay, parang hindi siya ganun ka-perfect. Tingnan natin sa daily siguro. O ang candle closes naman nito, hindi naman naglo-lower low to most likely. O, hindi siya lower low. So balik tayo ng 4 hours. Ba't nawala yung mga drawing ko? Ayun. So ito, no, may potential lang. Potential na meron tayong secondary test. Ito, no, medyo maiksi ito, no, secondary test or dito yung secondary test.
So after nun, mag-aaroon tayo ng isa pang push down at push up, which is ito. Mag-aaroon tayo ng push down, isa pang push up. Upthrust. So last video no, upthrust after distribution, ako na upthrust after distribution. Upthrust lang to no, UT. Ito yung upthrust after distribution. So pasensya na yun, nagkakamali ako lagi ng sinasabi ko. Pero anyway, meron tayong potential upthrust. No, mag-aaroon tayo ng push down at upthrust to, no? Upthrust. Then isa na namang some sort of dump. Ito, magda-dump na naman. Dito, magre-retest sa automatic rally area. Ito, magre-retest dito sa mga area to, no? Ayan, makikita natin. Automatic rally area. Automatic rally area, kung saan man yan dyan. Basically, ando dun tayo. Magre-retest, then magpapump pa ng isa pang beses, final push para sa upthrust after distribution. Okay? So, ang isa pang itsura nito parang ganyan, no? Yan. Isa pang itsura. So, meron tayong potential na expanding wedge dito. Kunwari, expanding wedge na parang triangle wave. So, ang itsura niya parang ganito, no? Alisin natin lahat ng drawing natin, yan. Sorry. Yan. Ang itsura niya, kung ano, no, kung mayroon tayong lower low dito, kasi wala tayong lower low dito. Pero dito mayroong lower low, no? So, ang itsura niya parang ganito. Meron tayong expanding wedge of some sort na parang pag ganito, no? So, kaso ito dapat yung ano yung lower low, no? Kaso hindi nangyari. So, ka-expect tayo parang ganito ang itsura dapat niya, no? Parang ganyan dapat or pwedeng pag ganito dapat. Parang pag ganyan. Kaso ito hindi lower low. Okay? So, ang point ko lang, no? Ito sa itsura nito, sa itsura nito, mukha tayong may tatlong 1 secondary test, 2 upthrust, 3 upthrust after distribution. Okay? Meron tayong buying climax, buy climax. Meron tayong umpisa, di natin sure kung alin dito, kung ito ba ang secondary test or ito ba ang secondary test, pero mukha tong dalawang to mukhang parehas secondary test to mga to. Then upthrust, yung upthrust mabilis, no? Mabilis tong upthrust. Upthrust after distribution mas mabilis. No, makikita natin. Upthrust after distribution, mas mabilis. Okay? So ito medyo mababagal to, no? Medyo mababagal. Ito sakto lang kasi mahinang push to the upside lang to. So mahinang klaseng push up. So ang mga inaabang natin medyo malalaking ganito, no? Yan. At ito. So mukhang meron pa rin. Mukha lang hindi natin sure. Mukhang meron pa rin tayong distribution schematic dito. Para hindi tayo mapaisip na baka may distribution schematic pa rin tayo dito, dapat si BTC mag-breakout ng basically 48K, no? Kasi meron tayong target sa impulsive theory dyan na potentially pwede pang umabot ng 48K to. Okay? So ando doon naman yung idea na pwede pa mag 48K, no? Na kailangan natin medyo mag-ingat kapag nag 48K na kasi. So bakit 48K, no? Meron tayo sa weekly na ito ata. Tignan lang natin. Actually, meron pa tayo isa pang level dito, no, sa bandang 46,800. No, meron pa tayong isang level sa weekly dyan, no. So basically, kung titignan natin sa 4 hours ulit yan, medyo dun tayo around nagde-trade, no. Dun tayo around nagde-trade. Which is medyo hindi ganun kaganda para sa ngayon sa mga bears, no, kasi ang taas na ito, no. Pero may probability na dito sa mga area to pwede tayo mag-reject, pero mas may expect ko siguro kung isagad na to, masasabi ko ideal na isagad na to, no, up until 48K para makita natin sa punta tayo ng daily. Yan, meron tayo some sort of resistance level pa dito, no. Kaso medyo malayo na to. So ito na yung week up na ang babantayan natin dito. May daily level pa ba tayo dito? Wala na, 47 lang to, no. Tingnan natin 47,400. So baka dito rin to sa daily level na to ang sumunod na target niya. Malayo pa, no, malayo pa. So alisin mo natin dato. So basically kailangan lang natin abangan ang potential na move the BTC dito sa area ng 47K hanggang 48K, no. So nakakita tayo ng
potential distribution schematic. Okay? So makikita natin dito yung expanding wedge, no? Expanding wedge to breakdown dito. Expanding wedge to breakdown to, no? Na meron tayo 1, 2, 3, 4, 5, then push down. Okay? So ganun ang itsura ng mga expanding wedge, no? Meron din tayo expanding wedge dito, pero hindi siya yung pa megaphone yung itsura. Ganito yung megaphone yung itsura, no? Yan, ganyan ang megaphone na itsura. Pero wala tayong ganitong klaseng structure sa ngayon. Meron tayo ascending expanding wedge na parang ganito, no? Yan. So para siyang megaphone pa rin, pero ganun pa rin 'yon. Meron tayong 5 waves of some sort dyan. So kung sabihin natin ito ang ano tawag dito, ang retest. So secondary test, kumbaga ST. Ang itsura nito, so binibilang natin to last time, no, na may potential na fifth wave pa dito na higher high. So nangyayari nga naman yung fifth wave, no. Ang problema lang dito, hindi natin sure kung saan ba ang start. Pwedeng dito kasi yung start, 2, 3, yan, 4, 5 at magdadump na. No, pwedeng ganun ang itsura nun. So ito, meron tayo isa pang data dito kinakalabasan. Either dito sa dalawa ang secondary test or ang first wave. So possibly na ganito, no. 1, 2, 3, 4, 5. So baka ganito. Sa first wave, meron 3 waves dyan. May 3 waves ulit sa number 2. May 3 waves ulit sa number 3. May 3 waves dito. May 3 waves dyan. Kapag meron tayong ending diagonal. Ending diagonal, no? Tigta 3 waves. So makikita natin, no? Right off the bat, puro 3 waves to. So example, meron tayo sa number 1, no? Meron tayo A, B, C, 3 waves. Meron ulit tayo dito A, B, C, 3 waves. Hindi tayo makakabilang ng 5 waves dito, no? Makakabilang ba tayo? Mapapansin natin, sabihin natin, 5 waves, no? Hindi natin mabilang to ng maayos sa 5 waves kasi makikita natin may overlaps to, no? 2, 3, overlap. 5, hindi pwede, no? Meron to, possibly 5 waves, pero sa C wave siya magagalaw. No? So, actually, baka mali to, no? Baka dito yan. Yan. Tapos madalas ang C wave, 5 waves. So, may possibility na makabilang tayo ng gano'n, no? Meron tayong maliit na 1, 2, possibly baka ito yung 3, 4, 5. Na makabilang tayo. So, maraming actually 5 waves dito, pero yung 5 waves nila, mga letter C, mga C wave. So, kapag, ay ng isa sa mga sign, no? Isa sa mga sign na medyo hindi na siya impulsive pag maraming impulses ang nakikita natin. So ganito ang itsura ng C wave naman, 1, 2, 3, 4, 5. So dito rin meron, no? Hanap tayo ng C wave dito. So most likely meron ditong ABC ulit, no? So alisin natin pa. Yan. Tayo lang, ha. ABC ulit. So meron tayo dito A, B, C. Ganun lang ulit dito sa C wave, meron na naman tayong 5 waves. Meron tayong 1, 2, ito yung makikita nyo yung weak up neto, weak up, then magpo-push down bago magkaroon ng third wave, fourth wave, fifth wave, no? 5 wave counts ulit. Pero ang C wave lang ang nakikita natin dito. Most likely di natin mabibilang na maayos to. Last time, no, yung mga last update ko, mukha tong ABC correction na mukhang hindi complete para sa 5 waves. Kasi medyo maraming maraming bilang to. Di natin actually makikita sa number 1 to, no? I mean sa 1R, no? So mostly parang ganito ang itsura niyan. Ang C wave nito, meron tayong 1, 2, tapos meron tayong siguro dito yung 3, 4, 5, o baka dito pa yung number, di natin masabi kung saan dito yung number 5. Kailangan natin tumingin ng 15 minutes dyan. Pero ang point ko, medyo itong push down na to, may possibility maging ABC correction, no? So nagkaroon naman ng potential na ABC. Meron na naman tayong 3 waves dito. Ang kasunod A, o baka dito pa yung B, no? Then C, or possibly baka dito lang yung B wave, then ito na yung C, no? Na 1, 2, 3, 4, 5 of some sort. Okay? So meron tayong setup ngayon, meron tayong malaking setup ng at least sa impulse wave theory at sa Wyckoff distribution. Ito, no, schematic number 1.
na meron tayong upthrust after distribution. At meron din tayo sa impulse wave theory na pasok sa fifth wave. So, ang fifth wave, ang target 1.236 hanggang 1.272. Minsan umabot ng 1.618. So, nakita natin nasa 1.414 pa lang siya, no? So, titignan natin ulit, double check. So, dito, no, kailangan ko na end yung video, medyo sumasakit na yung ulo ko. Ayan. So, mapapansin natin, meron na tayong first sign na mukhang dito tayo magre-reject. Nagkaroon siya ng rejection of some sort, pero nag-pump ulit siya para sa after ng upthrust na to at gumawa ng upthrust after distribution. So, ina-expect ko mga banda dito pa tayo sa 48K. Actually, dito pa lang, no, ina-expect ko na baka mga 48K lang tayo. Or more like, baka magpo-48K pa tayo. Kaso hindi nangyari. So, hindi ako nakapag-short dito, no? So, dito, di rin ako nag-short dito kasi medyo inaabang ko pa rin to. Potential na fifth wave. Bakit tayo magkaroon ng rejection? So, tingnan natin kung meron pa ba tayong makikitang targets dyan. Kasi ito, no, nasa area ng ano to, no, ng some sort of rejection, no, sa 48K area. So, tingnan lang natin. So, kung ganito ang fibs natin, meron dapat tayo sa bandang 48K dapat ba? O hindi? Ayun, nakita natin. So, pupunta tayo ng regular chart. Makikita natin. Uusok ko lang to the right, ha? Yan. Meron tayong 618 area dito sa regular chart. Okay? Sa regular chart. Which is basically 48,300. Ando dun siya sa range ng kung saan tayo pwede mag-reject dito sa mga area to. Okay? So, ibabalik natin sa logarithmic. Mawawala yung yung itsura niya. Dito sa area to, meron tayong 48K. Dito sa mga bandang 48,300, meron tayo sa regular chart at least sa pang level na pwedeng bantayan, no? Banda dito sa 48,300. Okay, so kaya hindi natin masabi na ano, no, magre-reject na agad-agad kasi range of resistance to, no? Medyo maapal-kapal ang range of resistance niya. Okay, so pwedeng sa 45,500K na mag-reject, pwede rin sa 48K pa, or baka pwedeng dito na, no? So maraming probabilities. Lagi ko sinasabi, no, sa mga mga past videos ko na medyo mahirap mabasa yung probabilities na ito kasi medyo marami. Kasi ang mga push-ups natin, kasi diagonal line to, no, diagonal line. Madali siyang mabasa kapag horizontal line. Pero kapag diagonal line, mahirap siya mabasa, no? Kasi kapag diagonal line, kunwari, ganyan, kahit saan pwede mag-reject. Pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito. So, iba-iba ang prices na ito, iba-iba ang prices na ito, iba-iba ang prices na ito, no? So, saan lang ang pinaka-highest probability? Hanapin natin yon. So, ito, example, meron tayong isa sa mga medyo mataas ang probability na magkakaroon tayo ng rejection. Nag-reject nga, pero hindi siya nag-breakdown. Okay? So, ang susunod na target niyan, yung ito. So, hahintayin natin kung magre-reject ba to or baka sa 48K pa. Dito pa banda. So, dalawa na naman, no? Yung potential probability, baka dito na. Then, magdadrop na. Kasi pasok to sa Wyckoff accumulation. Kung titignan natin sa line chart to, basically, ayusin lang natin, no? Basically, pares lang to, no? Pares lang to sa Wyckoff distribution, no? Meron tayong basically ganito na isang buying climax po na babagsak isang beses 1, 2, 3, 4 actually baliktad. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 times mag-wave, no? Pero din tayo dito actually medyo sobra to, no? So most likely dito ang start 1, 2, 3, 4, 5, no? So ito kapag nagkaroon pa ng isa pang babagsak ulit tayo dito. Isa pang push up to. Most likely hindi na Wyckoff distribution 'yun. Most likely hindi rin siya some sort of bearish impulse na pababa. Most likely magpa-pump to. Kalabasan na. Magpa-pump ang gagawin. Okay, kapag nag-bounce na naman dito sa point na to, no? Sa mga area to. Okay? Ay lang yung nakikita ko. So, ay lang siguro update natin. Kailangan natin bantayan itong
part na to, no. Ito na siguro masasabi ko, no, last chance ng bears, no. Last chance ng bears to, kasi kapag nag-breakout pa tayo ng 48k, ang susunod na dyan mga 50k hanggang 52k, at basically baka umabot na tayo ng 80h sa mga susunod na months, no. So doon na tayo papasok sa mga altcoins. So papakita ko lang mabilis lang, last one na to. Inuuhog na ako, no. Teka lang, ha. Okay, ano ba tawag dito? Total 3. Okay. Punta tayong total 3. Mapapansin natin ang total 3 medyo hindi ganun kalakasan. Buburay natin lahat to. Yan. Ang BTC, mga bandang andi dito na, no? Yan, andi dito na banda. Ang total 3 natin, di dito pa rin. Dadagdagan natin siya ng BTC dominance saglit. Okay? Mali yan. Ito dapat. BTC, ayun, meron na pala. Kasi check ko tong BTC dominance, no? Dominance. Ito. Okay. So medyo mahirap maintindihan to sa ngayon, no? So gawin nating line, gawin din nating weekly. Okay, so medyo mahirap to intindihan sa ngayon. Pero atong orange line na to, ito ang BTC dominance. Ang blue line na to, ito ang altcoins, okay? Actually, dagdagan natin ng BTC, no? BTC. Magkakaroon ba siya ng panibagong kulay? Ayun, panibagong kulay. So may bagong kulay si si BTC, kulay cyan o blue green. So ulit, orange BTC dominance, blue altcoins. Teka lang, aching ako. Peste talaga na tong ubot sipon na to. Excuse me. Okay. So si BTC, no, mukha siyang teka lang, ayusin natin to, naka-logarithmic naman tayo. Bakit siya mukhang regular chart? Actually, kung regular chart na lang tayo lahat. Paano ba to? Mahirap siya maayos, no? Pero anyway, may orange siya, no, na BTC dominance. At ipantay natin to, itong blue tsaka yung cyan, blue tsaka blue green. Ipantay natin yung tops. Actually, siguro mga ganito to, no? Yan. Yan. Pantayin natin yung tops, no? So mapapansin natin dito, no? Okay, ang altcoins at ang BTC medyo magkasabay mag push up at mag push down. Medyo nauuna ito yung kulay blue, ang mga alts na mag-dump, no? Magkakaroon tayo ng mas malaking dump sa alts. Sa BTC, nauuna ang BTC mag-pump, habang ito ang BTC dominance. Habang ang BTC dominance tumataas, no? Makikita natin tumataas din ang price sa BTC, pero ang alts natin mabagal mag-pump. Okay? Mabagal mag-pump. Ang pinaka-point ng BTC dominance, para ipakita kung nagte-trade ba ang mga tao sa BTC or hindi. Okay? Ibig sabihin, kapag mas mataas ang BTC dominance, ma-expect natin ang altcoins hindi magpe-perform well. So makikita natin dito, hindi nagpe-perform well ang alts kumpara sa BTC. Mas malakas BTC kaysa sa alts, no? Doon din natin mapapansin na delayed, ito, no? Kung in terms of oras, si BTC nag-pump na, si alts papump pa lang, no? So ito nag-top na si BTC dito, ang alts nag-top pa dito. Delayed, no? Siguro mga 1 month delay. March, April, May, 2 months. O hindi, 1 month lang. Mga around 1 month delay si altcoins. Okay? So isa sa mga magagandang signs 'yon na meron tayong allowance of 1 month para makapag-decide kung nakapag-bull market na ba si BTC or hindi pa. So for example, magbo-bull market si BTC dito. Si altcoins nasa ilalim pa. Ayun, nasa ilalim pa si altcoins. Kung nag-bull market nga si BTC, meron tayong 1 month para mag-isip, okay, papasok na ba tayo ng altcoins?
At after 1 month, susundan ni altcoins kung saan dadating or saan makakarating si BTC, no? Labasan. So dito, no, makikita natin habang pabagsak ang BTC dominance, no, BTC dominance. Medyo papalapit din ang price si BTC sa current galaw ng alts, no? Current galaw ng alts, no? Nagkakaroon tayo ng gap, ng malaking gap dito. Nagkakaroon tayo ng maliit na gap dito hanggang sa magpo-push up na naman ang BTC dominance. Magkakaroon na naman tayo ng gap, ng malalaking gap. At habang bumabagsak ang BTC dominance, makikita natin nag-close in ang gap ng alts tsaka ni BTC. Okay? So anong point? Basic lang naman 'yun, no, na kung mataas ang BTC dominance, ibig sabihin nasa BTC lang ang ang pera. Kapag nasa labas, kapag bababa naman ang BTC dominance, sa alts lang naman ang pera. So anong pinaka-meaning nun? Kasi importante yun para malaman natin kung, teka lang paano ba to? Yan. Para malaman natin, in case magkaroon to ng some sort of correction, expect natin ang alts mas malaki ang ko-correct nito. So, tatanggalin lang natin si BTC saglit, Yan. Ito si alts, no? Teka, saan ba tayo? Ito yung bear market. Meron tayong COVID dump dito. At kung gagawin natin candles, yan, okay. So si BTC, no, dito sa ito si alts to, no, pero si BTC nagkaroon tayo ng COVID dump dito, no, pero higher low siya. Higher low sa BTC. Ito si alts, lower low. Okay, lower low dito sa bottom na to. No? Makikita natin mas malakas ang galaw ni alts kaysa kay BTC. Mas malakas ang galaw ni alts, no? Ang push down niya mas malakas kaysa sa BTC. Ang BTC higher low to, mga banda dito ang wick down niya. So may expect natin dito pwedeng mag double bottom to or triple bottom kapag nagkaroon tayo ng some sort of correction kay BTC. Medyo malapit na, masasabi ko, ang correction, no? Pwedeng hindi rin mangyari ang correction, pero masasabi ko higher probability sa ngayon sa price ni BTC na mag-correct. Minimum mag-correct, no? Kung hindi mag-correct, basically baka mag-dump pa na matindi. Pero ang highest probability at some point magkakaroon siya ng some sort of correction. Hindi natin sure kung gaano kalalim, hindi rin natin sure kung yung correction ba na yun magiging impulsive to the downside. Okay? Hindi natin alam. So, kailangan natin maghanda sa paparating na movement ni BTC. So, anong may expect natin sa alts? Ang alts most likely magdadump na matindi. Kasi ang BTC dominance natin, ito so, in-explain ko bakit yung BTC dominance importante. Kasi ang BTC dominance natin tumataas. Okay? Hindi meaning na tumataas ang BTC dominance, magpapump ang BTC. Hindi rin meaning na magdadump ang BTC. Pinapakita lang kung saan ang pinakamaraming trades, whether buying or selling. Okay? Ibig sabihin, kapag mag-dump si BTC nang tumataas ang BTC dominance, mas maraming nagte-trade or mas maraming nagsisell sa BTC kaysa sa altcoins. At ang kakalabasan, ang liquidity ng altcoins mababa at mabilis gumalaw to. Mabilis gumalaw. Okay? Mababa ang liquidity, yung pinaka-pool ng mga nagde-trades dyan sa alts, no? So, hindi siya ganun ka-solid or basically volatile ang alts dyan ang kakalabasan. Okay? Kaya nahihirapan na ako magsalita . So, ang kakalabasan, expect natin mas malaki ang dump ng alts, no? Lalo na pataas ang BTC dominance kung magdadump si BTC. So, ayun yung relationship ng tatlong yon, ng alts, ng BTC dominance at ng BTC. Okay? So, kailangan natin abangan, no? Lalo na pataas tong BTC dominance. Ibig sabihin, pinakamalaking move dyan ang alts kapag in case na magkaroon tayo ng
ng pag-dump, no? Pero pag nag-pump si BTC, habang mataas ang BTC dominance. So ito, no, makikita natin, no. Pag nag-dump si BTC dominance, no. So ito medyo mahina pa ang galaw kasi mataas ang BTC dominance, no. At habang pataas ang BTC dominance dito, mapapansin natin mahina rin ang pump, no. Pero kapag bumagsak ang BTC dominance, ano ba sabi ko kanina? Habang tumataas tong so sorry na pati ako nalilito, no. Teka lang, ha. Nadidistract kasi ako ng sipon ko, eh. kapag pataas to, malakas si BTC ang kakalabasan, no. So ang pinaka-volatile si BTC. Sorry, ayun gusto ko i-point out, no. At kapag bumagsak ang BTC dominance, dun papasok si altcoins na malakas din ang galaw. So pwedeng gumanyan-ganyan yan, o pwedeng gumanyan, magpapump, pwedeng gumantoton habang nagdadump naman si BTC. So basically, pag pababa si BTC dominance, malakas si alts. Kapag pataas ang BTC dominance, mahina si alts. Okay? In terms of volatility. Okay? Volatility. So dito, for example, bumagsak si BTC dominance, nag-lower low tayo dito. Pero sa BTC, hindi siya nag-lower low. Okay? Hindi siya nag-lower low. Ibig sabihin, maraming nagde-trade, lumalabas ang BTC, pumapasok sa alts na mag-trade, or basically mas maraming trades ang nangyayari sa alts. Okay? So ganun din dito. Makikita natin yung kanina, no, pinakita natin sa BTC, no, delayed ang 1 month ang galaw ni alts, no, kay BTC. Papakita natin ulit, ha. Sabihin natin ganito, no, yan. Gawin nating line. So itong blue ulit to, si altcoins, no, ang Cyan, ano ba tawag dito, si BTC. So mapapansin natin si Cyan, BTC, magpa-pump, naka-reach na dito ng ATH. Tapos doon siya nag-start mag-drop ng BTC dominance sa matindi. Saan din nag-pump si alts, or saan siya nagkaroon ng parang some sort of area na kung saan patapos na ang alt season, no? Dito siya banda natapos dun sa bottom ng BTC dominance, no? Hanggang sa nag-dump na rin siya, no? So ayun yung point ko, no, na lumalakas si alts sa paghina ng BTC dominance. Excuse me. So marami tayong oras. Ang pinaka-point ko lang, no, marami tayong oras para accumulate sa alts in case magkakaroon tayo ng some sort of correction sa BTC. Okay? So aabangan natin yan, ha. Doon tayo magkakaroon ng malaking opportunity, lalo na, no, for example ito, no, si BTC di naman nag-lower low to, no. At kung babalik natin sa candles to, ito, si alts nag-lower low, si BTC hindi. Makikita natin pabagsak si BTC dominance. Ibig sabihin, mas maraming nagte-trade sa alts. Okay? Ang kakalabasan, mas maraming opportunity sa alts maka-enter ng positions. Okay? Si BTC medyo, ito yung natin, pang-confirm natin si BTC. So, mas risky nga lang sa alts. Ang kakalabasan, pwede kung nara, yung Luna coin, no, biglang nawawala sa existence. Pero pinakamaraming gains, so risk to reward ratio itong kakalabasan, no? Mas maraming gains sa altcoins ang kakalabasan, no? So makikita natin dito, lower low to, higher low to, no? So kapag bumagsak si BTC, may possibility na potentially lower low din si altcoins, kung medyo matindi ang correction ni BTC. At makapasok tayo ng napakaganda sa altcoins niyan. So mapapansin natin, no, na mataas ang price si BTC ngayon. Pero kung sinusubaybayan niyo yung mga favorite nyong altcoins, medyo malaki ang difference ng nung adi dito si BTC, sabihin natin si Matic, no? Kunwari si Matic.
Si Matic nasa mga $1 to $1.1 na dito. Pero nung nag-pump na to, nasa na si Matic? Nasa mga 88 cents na lang? Or ano ba? Nakalimutan ko na yun, no? Tignan nga natin. Matic. Crypto up to, no? Hindi crypto up. Actually, tanggalin ko lang lahat to. Hindi ko alam kung paano tanggalin ng hindi kinokontrol Z. Ayan, basta ganyan. Matic. Kailangan natin end na ano na ako na isipan na ako. So, nag 1.1, no? Or basically $1. Pero doon na naman tayo sa mga matitinding lows ni ano, no? Ni Matic sa parang ano to, may expanding wedge rin to, no? Yan. Of some sort, baka ganyan yung tsura. So, nasa area tayo ng, meron pa pala akong drawing dito na ganito, no? Okay, so, nasa ano tayo, area tayo ng medyo pwede tayong mag-break to the downside. Pero si BTC, nakapump na ng medyo mataas-taas na, no? Tapos itong price na to nasa 42, 43, 45k lang si BTC, no. Pero ngayon nasa bandang 47k na siya or 48k, pero ang price ng Matic ngayon andi dito. No, kasi may kinalaman yan sa BTC dominance sa ngayon. Okay? So ay siguro update natin. Gusto ko lang point out yun, no, na importante BTC dominance para malaman natin okay, medyo solid si BTC sa ngayon in terms of trading. Mas maraming nagte-trade sa BTC at in case magkaroon tayo ng galaw sa BTC dito na sabihin natin magre-reject, doon din natin makikita yung top ng BTC dominance na medyo magda-die down at doon din papasok ang malakas na pagbagsak ng mga alts, no. Makikita natin ang BTC dominance nagpa-pump dito, no. Makikita rin natin sa Wyckoff distribution to, no. Wyckoff distribution. Ganto yung itsura ng BTC dominance ngayon. Meron tayong ito, lower low, lower high most likely. Makikita natin ito, lower low, higher high, then potentially, or baka pwedeng ganito lang, no? Pwedeng ganito lang. Ito. Ito ba yun? Accumulation to, no? Nasa na yung distribution? Ito pala, sorry to. Ito. Tsaka lower high. Yan. Possibly bumagsak, no? Hindi natin masasabi, may mga itsura lang siyang kamukha sa ngayon. At head and shoulders pattern din to, no? Na madalas kapag ang slope niya pabagsak, higher probability na magbe-break to the downside yun, no? Kaya ganito ang itsura niya, na pabagsak ang slope at doon siya rin nagkaroon ng confirmation of some sort dito, no? Na may linya dyan, may diagonal line dyan at doon din siya magbe-breakdown, no? So ingat lang tayo, no? Ang pinaka-affected dito ang alts, no? Alabasan. Okay? So, ang haba ng update natin na to. At ang dami ko ring medyo mali-mali, no? Pagpasensya niya kasi may didistract ako sa sipon ko. At saka medyo parang gusto kong maubo. Pero anyway, yun lang yung update natin. Ingrid sa Trades at GG's Boys.